naman tayo mga kababayan, ano? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang ano. Tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan at sa video na ito, lalo nating ibubuking ang sobrang kasinungalingan ni Epifanio Labrador o sa totoong buhay, Richard Palacio, ang vlogger na nagtapang-tapangan ngunit ang katotohanan ay supot naman. At sa mga subscriber, ano, mga taga-suporta nitong si Epifanio Labrador, kung mapapanood niyo itong video na ito, iwan ko lang kung hindi kayo magsilayasan dyan sa YouTube channel nitong si Epifanio Labrador. Yun ang ano mga kababayan, bago natin ipakita sa inyo itong video na ito, magpapasalamat muna tayo kay Tanglaw TV, ano, dahil nagmula sa kanya itong video na ito. At sa mga gustong mapanood ang kabuuang video na ito, bisitahin nyo lang ang YouTube channel ni Tanglaw TV. At huwag kalimutan, isubscribe mga kababayan. Ito na, bago natin bigyan ng reaction ito, panoorin muna natin ito. Ito na mga kababayan. Sa panawagan ng ilan nating mga kapatid, ano, at sa mga kasamahan ng aking ama na mga BJMP, no? Sa totoo lang, hindi ko nabanggit sa inyo na ang aking ama ay isang BJMP personnel, no? Ang ating pag-uusapan kasi ngayon, mga minamahal kong kapatid, yung patungkol sa nangyayari nga ngayon sa minamahal nating tapat at mahusay na general na walang iba kundi si General Bantag, na kung saan ay nanungkulan sa haba ng kanyang panunungkulan ay naipakita niya hindi lamang sa ilang tao, hindi lamang sa ilang panahon, kundi sa taas ng panahon. Kaya nga noong panahon ng ating butihing Rodrigo Roa Duterte, inendorso ng kanyang napakalapit sa kanyang puso na ito si Bongo, no, na gawing direktor sa Bucor itong si General Bantag. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa nangyayari ngayon sa ating kapatid ngayon, na halata naman na sabihin na lang natin mayroong personal na hakbang itong si Rimulya, no, na DOJ secretary, no. Kaya mga minamahal kong kapatid, samahan nyo po kaming manalangin na sana matulungan ng ating mahal na presidente itong ating napakahusay at tapat na si General Bantag, no? Pag kinikwento sa akin ng aking ama kung sino itong si General Bantag, kilala na siya bilang isang mahusay at tapat na BJMP, no? Kaya ganito ang nangyayari kay General Bantag, dahil alam naman natin ng anak nitong DOJ secretary ngayon ay nahuli dahil sa drugs, no? Malamang ginagamit niya ngayon ang kanyang kapangyarihan upang makapaghiganti ang lahat ng mga drug lords na gustong bayaran si Bantag ng 100 million na hindi niya tinanggap. Siguro tinanggap ng hayop na ito ni Rimulya. Wala akong pakialam sa'yo. Dahil ako, sinasabi ko sa'yo, Rimulya, kahit pa presidente kang hayop ka, wala akong pakialam sa'yo. Yung sino pa yung matino na tao, siya pang ginagago ninyo. Kaya ako sinasabi ko sa'yo, Rimulya, umalis ka na. Wala kang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan na maging DOJ secretary. Bakit itong si Bantag na isang general na naging tapat sa kanyang tungkulin, iniipit niya? Dahil binayaran ka, ilang daang libo ang binigay sa iyo ng mga drug lords para lang ganituhin mo ang isang tapat na tao. Gusto mong maipakulong si Bantag para makapaghiganti yung mga drug lords? Ayaw mo na nandiyan dyan si Bantag, dahil hanggat nandiyan dyan si Bantag, yung mga preso ay hindi makakagawa ng kanilang mga monkey business dyan sa loob. Ha? Sino ang nakapagpatino? Tanging si Bantag lang. Sino ang nakalinis? Sino ang naglinis ng Bucor? Di ba si Bantag lang? Hindi pa tayo tapos, Rimulya. Hanggat hindi nakukuha ni General Bantag ang hustisya, nandito si Epifanio Labrador para tugising ka sa iyong pagiging napakawalang modo at napakaabusadong politiko.
Sa'yo, General Bantag, buong puso kaming nakikisa at alam namin na ang iyong pinaglalaban ay totoo. At sana sa'yo, Senator Bongo at mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte, huwag niyo pong pabayaan yung tao na niluklok niyo bilang direktor ng Bucor. Mahal na Pangulo Roa Duterte, maawa po kayo sa aming kapatid na si General Bantag. Nung namatay ho si Kap, yun ang mga kababayan, mahal namin na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan kay Epipanio Labrador, mga kababayan. At si butihing General Bantag, na siya lang daw yung naglinis sa loob ng Bilibid, mga kababayan. Tudo pure itong si Epipanio Labrador. At isa pang nakakatawa, mga kababayan, yung kaniyang ama ay kaibigan ni General Bantag. Nakasama niya ito sa BGMP dahil yung kanyang ama ay dating BGMP, mga kababayan. Diba? Grabe, sobrang sinungaling itong tao na ito. Ito itong vlog niya na ito noon itong November 2022. Ang tawag niya pa kay General Bantag, kapatid. 'Di ba, mga kababayan? Ang tawagan ng mga taga Iglesia ni Cristo ay kapatid. Nag-ano pa ito siya? Nagkukunwari pa ito na isa siyang membro ng Iglesia ni Cristo. At humihingi pa ng panalangin na sana mabigyan ng panalangin si General Bantag para mapatunayan na wala siyang kasalanan. At mahal naming Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Mga kababayan, may pamahal-mahal pa itong hindot na ito. Tapos, mga kababayan, ngayon ay kung ano-ano na yung kaniyang sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Ito, mga kababayan, para talagang maliwanagan kayo ng husto. Ito, kailan ba itong ito. Ito naman, March 3, 2024, mga kababayan, si ito. Si Lapid ay matalik na kaibigan ho kasi ng aking ama. Ayan na. Nakasama niya sa loob ng mga, sabihin na natin sa totoong buhay, ang father ko kasi is Iglesia ni Cristo din. So, nagkasama ito sila. Dito naman, sa vlog niya na ito, noong March 3, 2024, 2 taon, makalipas, mga kababayan. Ang magkaibigan na naman, ito na namang si Kaper si Lapid at yung kanyang ama. Sino ba talaga ang iyong ama, Richard Palacio? Pakalanan mo. Di ba, mga kababayan? Nakakahiya. O yung mga sumusuporta kay Epipanio, mga may utak ba kayo? Magsilayas nga kayo dyan. Ganitong klaseng tao ba yung ang inyong sinusuportahan? Ano ba ito? Sinto-sinto ba ito? Ito, mga kababayan, ipagpatuloy natin to. Gawan po sa inyong mga vlog na direkta po ninyong inaakusahan. Ito pong si Rodrigo Duterte, papangalanan ko po, na nasa likod, di umano, ng pagpapatay dito po kay Percy Lapid. May mga maaari po ba kayong ibigay sa amin na patibay o ebidensya kung bakit nababanggit niyo po na ito nga pong si Rodrigo Duterte ang maaaring di umano'y nasa likod ng pag-uutos para ipapatay ito pong si Percy Lapid? Alam mo, kapatid, sa personal ko lang, kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Tama? Kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Grabe, sobrang sinungaling. Alam mo ba ang aking kapatid ay double dead squad? Ang aking kapatid, pinapatay nila na walang kalaban-laban at walang kamuang-muang dahil sa marami nang nalalaman tungkol sa kanila. Kung pinapatay nila ang aking kapatid, kailan po nangyari yan?
ma-interrupt ko lang po kayo. Kailan po nangyari yan? Condolence po, nakikirami po kami sa... Siyang vlogger po ito, siya pang tanga. Matanong ko lang po, kailan po nangyari yan? Mahigit 10 taon na, 13 o 12 taon na ang nakakaroon. Ang aking kapatid, pinapatay nila na walang kalaban-laban at walang... Makasingit lang, Sir Epipanyo, no? Ang problema natin ngayon dyan ay ang nakasuhan ay si Gerald Bantag lamang at wala daw pong sinasabi na maaaring mag-link dito po kay Rodrigo Duterte. Tingnan nyo ha, nung si Bantag ho ay natuklasan na siya ang nagpapatay dito kay Kaper Silapid. Agad ho siyang nawala. Ngayon ang tanong, nasaan ba si Bantag? Sino ba ang nagtatago ba siya o itinatago? Kaya hindi ako nagdadalawang isip na siya ang nagpatira kay Kaper Silapid. Bakit? Unang-una po, kung titignan nyo ko yung mga banat ng ating ginagalang na Kaper Silapid, lahat po ng sinasabi doon ni Kaper Silapid laban po kay Rodrigo Roa Duterte ay halos 99% ay punong-puno po ng katotohanan. Kaya, tandaan niyo, ang nag-appoint kay Bantag ay si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, si Duterte ang ulo, si Bantag ang gumalaw. Wala ko yung pinagkaiba March 3, sa naging buhay ni Las Cañas kay Duterte. Alam ko marami sa inyo nakakakilala kay Kaper Silapid. Ito mga kababayan itong vlog niya ay March 3, 2024 mga kababayan. Noong vlog niya, noong November 20, 2022, ay sinabi niya, ang nasa likod ng pagpatay kay Kaper Silapid ay itong si Remulla. At todo puri pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Pinupuri niya, mahal namin, tapos kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya. Tapos ngayon mga kababayan, pagkalipas ng 2 taon, ito na ngayon, yung kanyang kapatid, Davao Death Squad daw, membro ng Davao Death Squad, at pinapatay daw ni dating Pangulong Duterte. At yung kanyang ama, kaibigan na matalik ni Kaper Silapid, isang iglesia ni Cristo na mga kababayan. Nung una, sinabi niya, kaibigan ni General Bantag, dahil isang BGMP. Ano ba talaga? Kanino bang kaibigan talaga? At nung nag-vlog siya noong 2022, wala man lang siyang nabanggit na yung kapatid ko pinatay dahil isang membro ng DDS. Pero ang ginawa niya noon mga kababayan, pinupuri niya si Pangulong Duterte. Mahal naming Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ng 2 taon, ito na ngayon, si Epipanyo Labrador, o sa totoong buhay Richard Palacio. Kung ano-ano nang kasinungalingan ang lumabas sa kaniyang mabahong bunganga na laging nakapismas mga kababayan. Diba dito natin mapapatunayan na itong hindot na ito ay grabe sobrang sinungaling. Kahit si Satanas nito ay matatakot. Mas lamang pa siya kay Satanas ng kasamaan mga kababayan. At ito mas matindi pa yung kanyang banat. Pagkatapos ng March 3, 2024, ito na ngayon yung sinasabi niya. Sana ba yun? Hanapin ko muna O ito mga kababayan. Kay Kaper Silapid. Ilang taon na bang pinatay o pinapatay si Kaper Silapid? Alam niyo po ba, si Kaper Silapid ay napakabait po ito sa personal, stricto. Nakita kami nito siguro hindi lang 5 beses. Nung ako ay nasa radyo natin pa, isang beses na meet ko ito nung ako ay kumuha ng lisensya bilang member ng kapisanan ng broadcasting ng Pilipinas o ng sorry kung mali ako. So ito mga minamahal ko mga kababayan. Ito mga kababayan na-meet daw niya ng 5 beses itong si
kapersilapid. Na-meet daw niya, ulit sinabi niya, na-meet daw niya itong si kapersilapid ng isang bisis. Nung kumuha siya ng lisensya bilang membro ng KBP. Hindi ko alam kung anong KBP yan. Kung anong lisensya yan, mga kababayan. Noong una sinabi niya lang 4-5 beses, tapos isang beses. Tapos sila na naman ni kapersilapid ang magkaibigan. Noong una kaibigan ng tatay niya, matalik na kaibigan. Ngayon sila na naman yung magkaibigan, mga kababayan. At 5 beses niyang nakita. Pero yung 4 na beses, 5 beses sila nagtagpo. Pero yung 4 na beses na nagtagpo sila, hindi niya masabi kung saan. Baka yun na yung pinuntahan niya para patayin itong si kapersilapid. Kaya may duda tayo na itong hindot na ito, siya yung isa sa dahilan kung bakit nawala si kapersilapid. Dahil siya na rin mismo, mga kababayan, ang umamin na siya ay isang mamamatay tao. At dito sa video na ito, sa ginawang video na ito, tingnan nyo, mga kababayan, kung sino-sino na ang idinawit sa pagkamatay kay Persilapid. Marami kasi ang nagtatanong kung bakit tahimik ang iglesia ni Manalo nung namatay si Kapersilapid. Bagamat marami at lumalabas sa balita at talaga matibay ng ebidensya ng mga Duterte ang nagpapatay nito. Alam niyo po, mga minamahal ko, mga kababayan, sa mga nakasubaybay po kay Kapersilapid, kung susubaybayan po ninyo yung lahat ng kanyang mga sinabi, yung lahat ng inilabas niya, mga in-expose niya na mga usapin patungkol po kay Rodrigo Roa Duterte na isa ring diablo, talagang tinatamaan si Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam ni Rodrigo Roa Duterte na iglesia, ng totoong iglesia ni Cristo, etong si Kapersilapid. Lumapit siya kay Eduardo Manalo. Nung lumapit siya, kasi natatakot din si Dicomio na basta-basta lang ipapatay si Kapersilapid. Dahil alam, ngayon, ayon sa ating nakuha na impormasyon, kinausap ni Rodrigo Roa Duterte na kung pwede ibigay yung ulo ni Kapersilapid sa kanya. Dahil masyado nang nabubunyag yung mga sikreto ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi nagdalawang isip si Eduardo Manalo na ipapatay si Kapersilapid. So, para tumahimik si Kapersilapid at hindi na magsalita, nagbayad si Duterte ng taong titira kay Kapersilapid. At sino kanyang inutusan? Para madali at hindi halata. Dahil nung panahon na yon, si Bantag ay nasa Bucor. Ito, si Bantag ay kilala natin na kuno ay istrikto katulad ni Bato de la Rosa na galit sa droga, etc. etc. Bakit ba nasama sa usapin natin itong si Bantag? Ganito po kasi yan. Yan ang mga kababayan, nung una, ang nagpapapatay o nagpapapatay kay Kapersilapid, yung sinabi niya ay si DOJ Secretary Boying Remulla. At todo pa siya puri kay General Bantag. Sinasabi niya na napakabuting tao, napakabait na tao dahil naikwento ng kanyang isa ring BG Imping ama. Na mabait daw itong si General Bantag. May dedication sa trabaho. Talagang tapat sa trabaho. At humingi siya ng panalangin na sana tulungan ang ating butihin. Yan ang ganitong dating presidente na si Pangulong Duterte, mga kababayan. Tapos, sa pangalawa niyang video, lumabas yung pangalawa niyang video nung sinira niya na itong si Pangulong Duterte.
Ang sabi niya, ang nagpapatay daw kay Kapir Silapid ay itong si Pangulong o si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Tapos, itong pangatlong video, dinagdagan niya na, mga kababayan. Hindi siya nakontento sa kanyang kasinungalingan. Idinagdag niya na ang Iglesia ni Cristo. Idinagdag niya na si Ka Eduardo Manalo, na pumayag daw itong si Ka Eduardo Manalo na ibigay di umano yung ulo ni Kapir Silapid. Di umano, nagdalawang isip itong si Ka Eduardo Manalo na ibigay yung ulo ni Kapir Silapid kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kita ninyo kung paano niya dinugtong-dugtong, tinahi-tahi yung kanyang kasinungalingan. Una, ang pumatay, ang nag-utos, si DOJ Secretary Boying Rimulya, dahil nagagalit si DOJ Secretary Boying Rimulya dahil nga hindi na makagalaw yung mga durugista sa loob ng Bilibid, mga kababayan. At yung anak, totoo yan ha, yung anak ni Boying Rimulya ha, ay nadawit yan sa droga, pero ang bilis nakalabas. Pwedeng tama doon si Labrador, pero hindi natin alam kung talagang si Rimulya ang nagpapatay. Tapos, mga kababayan, noong 2022, yun ang unang vlog niya, na sinabi niya na itong si Boying Rimulya ang nagpapatay. Tapos, 2024, mga kababayan, sinabi niya na ang nagpapatay ay itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte. Tapos yung kanyang kapatid ay membro ng DDS. Noong 2022, bakit hindi niya sinabi na pinatay yung kanyang kapatid dahil isang membro ng DDS? Tapos ngayon, sa pangatlo niyang ipinakita nating video sa inyo, dinagdagan niya na. Kasama na si Ka Eduardo Manalo, mga kababayan. Hindi mo ba masasabi na sinto itong tao na ito, na sira? Naku po, mga kababayan, baka bawal kay YouTube kasi masyado tayo nagmumura dahil sa tao na ito. Kaya nga talagang hindi ito natuli dahil tumakbo ito nung tutuliin na. Kaya magaling ito mag-imbento ng kwento, mga kababayan. At ito, ipagpatuloy natin ito. Malapit na itong matapos. Sana. Lalo na ng dalawang mongoloid na ito, ni Eduardo Manalo at ni Duterte, na ipapatay si Kapir Silapid, naisip nila na si Bantag ang utusan. Dahil unang-una, sa mga hindi po nakakalam, si Eduardo Manalo po ang nag-request o humingi ng pabor kay Duterte na italaga ito sa Bucor. Ngayon, walang magagawa itong si Bantag dahil malaki ang utang na loob niya unang-una kay Eduardo Manalo. Dahil... Teka lang. Noong unang vlog niya, ang tawag nito, mga kababayan, ang nakiusap daw kay dating Pangulong Duterte, yung kaibigan ni dating Pangulong Duterte, na italaga itong si Bantag sa Bucor, mga kababayan. Itong si Senador Bongo. Tapos ngayon, sa video na ito, ang nag-request daw para ilagay sa Bucor itong si Bantag, ito na si Ka Eduardo Manalo. Diba, sobrang sinungaling. Sungal-ngaling mo talaga mukha mo. Saan ka ba banda talaga? Talagang nasa malapit lang, naku po, Richard Palacio. Hindi tayo kay Eduardo Manalo na isang mongoloid na nag-request, humingi ng pabor. Alam naman natin Iglesia ni Cristo, di ba? Dahil hindi makatanggi si Bantag, naisipan ni Bantag na magpalabas ng isang kriminal na wala nang pag-asang makalaya para utusang humanting o para utusang ipapatay si Kapir Silapid. So, pagkatapos nun, marami nang nangyari. So, para hindi na masyado mataas, sa madaling salita, minanipula nila. Ngayon, dahil malakas ang ebidensya
na si Bantag ang nagpapatay, na kung saan dahil sa utos ni Rodrigo Roa Duterte at Eduardo Manalo, itinago po ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo si Bantag. Kaya, bakit hindi makita si Bantag? Ha? Bakit hindi makita si Bantag? Nasa Amerika ba siya? Nasa ibang bansa ba siya? Tinatago ba siya ni Rodrigo Roa Duterte o ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo? Ayon po sa ating nakalap na impormasyon, na ayon din sa mga membro ng tunay na iglesia ni Cristo, na kay Eduardo Manalo at tinatago ni Eduardo Manalo si Bantag. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Nasaan ba si Bantag? Sino ba ang nagtatago ba siya o itinatago? Natural, itatago mo na siya ng mga Duterte. Kasi sa panahon. Ayan ha. Kakahiya. Ako na yung nahiya sa ginagawa nitong si Epipanyo, mga kababayan. Hoy, mga subscriber na oto-oto ni Epipanyo, lisanin nyo na yung YouTube channel Epipanyo. Hayaan nyo siya dyan na mag-ngak-ngak ka ng kasinungalingan. Nung una, ang nagtago kaya kay Bantag, mga kababayan, ay si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Tapos biglang ang nagtago daw ngayon ay si Eduardo Manalo. Ang nagtago kay Gerald Bantag. Di ba, mga kababayan? Yung kanyang mga kwento, tahing kasinungalingan. Iwan ko ba bakit ba may nauto itong tao na ito? Bakit may nagbibigay ng tulong sa hindot na ito? Ano ba itong, bakit pinaniniwalaan ng mga taga-suporta nitong si Epipanyo Labrador sa totoong buhay Richard Palacio? Minsan pa nga may mga nagkukomento pa sa akin. Nagsasabi daw ng katotohanan itong kanilang iniidolo na si Epipanyo. Kung hindi ba kayo mga, ano ba tawag sa inyo? Kung isipin nyo lang ng mabuti yung kanyang mga sinasabi, wala talagang totoo. Halos lahat ng kanyang sinasabi ko na nga, mga kababayan, sa 10 sinasabi ni Epipanyo Labrador sa totoong buhay Richard Palacio, ang kasinungalingan ay 100. Ikaw, Epipanyo, umayos ka. Yan lang, mga kababayan, dito lang muna, binigyan ko lang ng idea yung mga uto-utong subscriber ni Epipanyo Labrador para lumayas na kayo dyan sa bakuran ni Epipanyo. Hayaan nyo yung mabulok dyan sa kagubatan. Hayaan nyo yung magutom. Malalaman naman natin pag nagutom na yan, pag nabaliw na yan. Kasi namamayat na nga sa ngayon, mga kababayan, namamayat ng Epipanyo. Dahan-dahan ang pumapayat. Samantalang kami, pumapayat din. Yan mga kababayan, bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. May nagpapa-shoutout sa akin dito. Sana ba yun? Ito. Nagpa-shoutout sa akin kagabi. Shoutout kay Sammy Trabahada Cooper. Shoutout sa iyo, idol, ha. Good evening po, idol. Pa-shoutout naman po dito sa Boracay Island po, idol. Oy, shoutout sa lahat ng taga Boracay Island. Shoutout sa pamilya ni Sammy Trabahada Cooper. Maraming salamat sa inyong panonood. At shoutout rin na kay Brian Aguilon. Walang pangbayad sa abogado yan. Ubos na yung ninakaw niyang pira. Talaga naman. Wala nang talagang pira yan. Kaya nga hindi makapunta-punta doon sa Caloocan City prosecutor yang si Panyong, mga kababayan. At shoutout na rin. Medyo mahaba na itong video. Abot ng 30 minutes to. Mahaba ito. Shoutout na rin kay Marie Flor Soto. May kasabihan kasi na kung ano ang itatanim ay sharing. Ano yan? Binubunga. Yun, tama talaga. Shoutout na rin kay Jubita Calusa. God bless po, proud I insert. May reply dito. Sabi niya, kaya di po yan sumipot takot sa labaha.
tutuliin kasi. Talagang takot sa labahayan. Ayaw kasi niya talagang matuli. Excuse me. Shoutout na rin na kay Libby Amor. Shoutout sa iyo, idol. Libby Amor, ha. Pag wanted na yan, pwede na siguro lagyan ng reward para mahuli. Yan, buhay man o patay. Ako, tiwala sa dahil sa paglabag, pero hindi ako pabor sa ginawa niya. Tiwalag sa dahil sa paglabag. Siguro dati siyang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Libby Amor. Shoutout na rin ha kay Ninita Katapang. Nakakatawa ka talaga, sir. Maraming salamat sa iyo, Ninita Katapang. Shoutout na rin kay Ma'am Edisa Borbi, ha. Lahat ng iniendorso ni Tatay Digong, ibubuto natin. Totoo yan. PDP tayo, street vote tayo, ha. Walang liliko. Huwag na natin iboto itong mga timbangag, mga kababayan. Lalo lang nagpapahirap sa ating bansa. Ang daming krimen ngayon. Sobrang dami. Hindi na tayo nakakalakad ng... Dito nga sa amin, sa probinsya namin. Nakamotor, ha? Nakamotor. 3 nakamotor. Tinaga. Patay yung isa. Muntik pa maputol yung liig nung isang tinaga. Hanggang ngayon, hindi nahuli o naaresto yung nagtaga na nakamotor. Nakamotor, mga kababayan, sinabayan. Mabuti yung dalawa, buhay. Oh, tingnan nyo, may nangyari bang ganon? Dito sa aming bayan na ganon na nangyari ngayon? Tinaga. Nakakakilabot, mga kababayan. Kaya pag nakamotor ako, hindi na ako nagpapadikit ng nakamotor din. Baka mamaya, bigla ka lang tagain. Huwag naman sana. Yun ang shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borbi, nasa ito, taga Bicol itong si Ma'am Edisa Borbi, pero nasa ibang bansa. Kay Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan, at sa kanyang mga apo na si Coco, si Dion at saka Martin. Yun ang dito lang muna, medyo mahaba na yung ating video, medyo mahaba na yung ating video. Hanggang dito lang muna once again. This is Rondy TV mo. Ingat tayong lahat, God bless bawat isa sa atin.